Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin kung saan ay malapit na daw po nitong ma-hit or maakyat ang presyong $70,000 ayon po sa isang analyst. Ayan, ayon po sa prediction ng isang analyst. Ayan, $70,000. Yan, yung nakalipas na balita po natin ay $45,000 naman po yung prediction ng mga analyst. Yan, at mangyayari daw po yan sa umpisa ng taong 2024. Yan, $45,000. Pero dito, pagdating po rito, ay yung analyst na ito ay ayon naman po sa kanya ay $70,000 soon. Yan, ibig sabihin ay malapit po na maakyat ito na presyo ni Bitcoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, talagang pinag-uusapan po ngayon si Bitcoin. At yung usap-usapan ngayon ay kung hanggang saan yung kanyang aakyatin. Yan, popular crypto analyst Kevin Svensson suggest that Bitcoin might soon break the $70,000 barrier, backed by data-driven insights and pivotal market shift. Ayan. Ang analyst po na ito ay isa po siyang sikat na crypto analyst. At siya po ay walang iba kundi si Kevin Svensson. Yan, silent S po siguro yan, Svensson. Yan, at siya po ang nagsasabi na si Bitcoin ay maaring ma-break niya na ang $70,000 na barrier. Yan, kasi yung ito talaga parang ito po yata yung all-time high. Ayan, ni Bitcoin. Kung pag nabasag niya ito ay magkakaroon siya ng panibagong all-time high. Kaya, ayan, as Bitcoin enthusiasts closely monitor market trends and price movements, Kevin Svensson, a respected crypto analyst, has set the stage for an exciting turn of events. He has predicted that Bitcoin's value could soar to $70,000 contingent upon certain key developments. Yan. Yung kanyang prediction ay mula sa kasulukuyang value ngayon ni Bitcoin ay maaari daw po itong lumipad hanggang sa presyong $70,000. Yan, dahil sa mga key developments. Yan, mga nagaganap na pangyayari ngayon. Ayan. At mukhang ngayon, mga positive developments. Kasi kung pag positive developments ay yan po talaga ang magpapaangat sa presyo ni Bitcoin. Kaya yan, Venson's analysis is based on crucial resistance level of $32,000. In a new YouTube video, he highlighted that if this resistance transforms into a solid support base, it could initiate a substantial uptick in Bitcoin's price. Potentially, it can result in an impressive 130% increase from its current value. Ayan, sabi ni Vinson dito na yung $32,000 na ito na presyo ay isa po itong crucial resistance level. Ibig sabihin ay napakahalaga daw po nito na resistance line. Yan, ang $32,000. Kasi kung pag nabasag raw po ito at naging isang solid na support line. Kasi kung pag naging solid yan ay matibay na yan at hindi po ito basta-basta mababasag. Yan ay wala na talagang susuko talaga ang presyo ni Bitcoin sa pagbabasag dito kasi napaka-solid na yan. Talagang wala na siyang magagawa kundi ang umakyat. Yan po ang ibig sabihin niyan kung pag solid support. Ayan, malabo na mabasag ito ni Bitcoin. Malabo na mabasag ng kanyang market price. Ayan, ang
support level na ito. Ayan. Yan po ang sabi niya, $32,000 na support level. Kung naging solid na support level. At kung pag nangyari yan, ayan raw po yung magdudulot ng pag-angat ni Bitcoin. Yan. Ibig sabihin ay yan yung parang mag-uumpisa or umpisa ng pag-angat na tuloy-tuloy na pag-angat sa presyo ni Bitcoin. At maaring magresulta raw ito ng 130% na increase mula sa kanyang kasalukuyang presyo. Ayan, mataas-taas po yan. Yan po siya si Venson. At yan po yung kanyang YouTube channel na ito. Mas maganda kung pagpanuorin na lamang natin yung kanyang video. Ayan, kasi mas maipapaliwanag niya yan ng malinaw sa kanyang video. Ayan. According to Venson, the support transformation is pivotal. Once we do get above $32,000 on that resistance and we flip it and confirm it as support, that's likely going to usher in a huge push towards the all-time high of slightly over $69,000. Yan na nga. Kung pag nabasag daw ang $32,000 na resistance line at naging isang solid na support line, ayan, aakyat daw si Bitcoin hanggang sa umabot ito sa kanyang all-time high. Ayan, at saka slightly over, malalampasan niya yung $69,000 na presyo. Moreover, Venson anticipates an increase in Bitcoin's price volatility following the establishing of $32,000 as a support line. Ayan. Kung pag naging support line na rin daw po ang $32,000 ay magkakaroon daw ng price volatility si Bitcoin. The swing will likely start to become more rapid, he asserted, emphasizing that even if Bitcoin doesn't immediately breach its all-time high, we should anticipate significant price fluctuations, particularly around the $32,000 mark. Yan po yung sinabi niya. Na kung pag nabasag daw po yung yan na nga, yung $32,000 na resistance line natin at naging isang solid na support level, yan magkakaroon ng price volatility at yung price volatility na ito yan po ang yan magdudulot ng mabilis na paggalaw ng market ni Bitcoin. Magkakaroon daw ito ng mga swings. Ayan, mga rapid swings, mabilis na pag-akyat, pagbagsak, pag-akyat, ayan, mabilis po. Ibig sabihin ay malalaking mga candlestick yung mabubuo dito. Ayan. Maaring hindi nga niya makamit daw yung kanyang all-time high. Ayan sa ng short term or sa mabilis na panahon. Ayan, pero yan na, makikita natin yung mabilis na price fluctuations dito, malapit lamang dito sa $32,000 na price level. Kaya ayan, yan po, napaka-volatile, magiging napaka-volatile raw ang Bitcoin. Spot Bitcoin ETF approval. If Venson's analysis holds, the cryptocurrency market could soon witness Bitcoin breaking past the 70,000 threshold. However, he doesn't base his forecast solely on market patterns. He also draws attention to the potential approval of Spot Bitcoin ETF or Exchange Traded Fund. Yan po, yung analysis po ni Benson ay hindi lamang po ito nakabase sa kanyang market patterns or sa kanyang technical charts. Yan, nakabase na rin po yung kanyang analysis sa mga nagaganap na mga balita. Yan, mga nagaganap na mga forecast na tulad ng yung potential na pagkaka-approve ng Bitcoin ETF. Yan, kung pag nangyari daw po yan, ay talagang mababasag ni Bitcoin ang $70,000 na price level or threshold. Ayan, Venson reminds us that Bitcoin has a knack for surprising the market. Ayan. Muling nagpaalala si Venson na si Bitcoin ay talagang nakakasurpresa talaga siya
Ayan, marami talagang nasusurpresa sa kanyang mga ipinapakita. If that does happen and we break above $32,000, just get ready for the people to be surprised. Because I think a lot of people tend to forget, after this boring sideways range of 25 to 32,000, people always forget that Bitcoin loves to surprise us. Ayan, wag daw po natin kakalimutan na si Bitcoin ay mahilig na mangsurpresa sa atin. Kaya kung sakaling nabasag yung 32,000 na price level ni Bitcoin, at ayan, nagkaroon ng approval yung Bitcoin Spot ETF, ay yan, masusurpresa daw po tayong lahat sa ipapakita ni Bitcoin. Alternate predictions on Bitcoin price. Crypto analyst Jason Piscino has provided an analysis of Bitcoin price cycles. Based on historical market patterns, he suggests that Bitcoin could reach $42,000 by mid-2024. Ayan. Ito naman po, mula naman po ito sa isang crypto analyst naman. Siya po ay walang iba kundi si Jason Piscino. Yung kanyang analysis naman po ay nakabase po ito sa historical market patterns. Kung saan ayon po sa kanya ay si Bitcoin daw po ay posibleng umakyat sa presyong $42,000 dito sa mga kalagitnaan ng taong 2024. Ayan. Piscino's model involves Bitcoin current position around $29,950 and the bull market cycle which began in November 2021. Drawing on past cycles, he estimates that Bitcoin generally reaches the 50% retracement level of the preceding bear market around the 17 to 19 month mark. Kaya yan po yung kanyang naging basihan. Purely technical patterns po yung naging basihan dito ni Jason Piscino. Ayan. Coinbase massive Bitcoin stash. Ayan, meron na si Coinbase naman po. Ayan, ang laki pala ng tinatagong Bitcoin Bitcoin na holdings ni Coinbase. In other news, recent data reveals that Coinbase holds a remarkable $25 billion worth of Bitcoin. This constitutes nearly 5% of the total supply of this popular digital currency. This revelation comes from Arkham Intel, a blockchain intelligence platform. Ayan. Nasa nearly 5% yung kanilang total supply. Yan ay hawak po nila ay ang Bitcoin. Nasa 25 billion dollars worth ng Bitcoin yung kanilang hawak. This revelation is significant because it positions Coinbase as one of the largest Bitcoin holders globally, owning nearly 1 million Bitcoins, a substantial sum valued at over 25 billion based on current market rates. Yan. 1 million na Bitcoin yung hawak ni Coinbase. Yan. Ang dami po nito, 1 million na Bitcoin. Yan, ang tindi. Nagkakahalaga po ito ngayon ng $25 billion. Base po yan sa kanyang current market price ngayon. Paano pa kaya kung pag nagkatotoo yung prediction ni Venson na ito ay umakyat sa presyong mga higit pa sa $70,000. Yan, siguro ito na ngayon ay siguro times 2 ito, magiging 50 billion na yan or baka 60 billion. Kaya hindi natin alam kung hanggang saan pa yung aakyatin ni Bitcoin kapag pagsapit ng bull market. Kaya si Coinbase ay talaga mas lalong yumayaman si Coinbase. Kaya yung mga nagsisilabasan ng mga analyst natin, ay meron silang magkakaibang mga predictions. Yung mayroong mas mataas, meron naman yung sobra-sobrang mataas, medyo naman yung meron naman yung katamtaman lamang, meron na rin yung hindi gaano. Ayan. Kaya ayan po, hindi natin alam kung sino talaga. Sa madaling salita ay wala po talagang nakakaalam. Ayan, ibig sabihin lamang yan ay walang nakakaalam kung hanggang saan yung aakyatin ni Bitcoin. Kaya nga tinawag ito na mga predictions lamang.
Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.